But the only hope of this country is Sara Duterte. Siya ang pag-asa ng bansang Pilipinas. At sila ay natatakot na kapag si BP Sara Duterte ay naging Pangulo, mananagot sila. Lahat silang mga magnanakaw. Kaya pilit nilang ini-impeach kahit hindi naman dapat ma-impeach. Congressman Chua, sa maingay ngayon sa impeachment ni BP Sara, di ba naalala mo nung mga nakaraan, ang daming mga barangay hall siya diyan na pinag-iba ni Mayor Isko Moreno. Tapos ngayon, ang ingay niya sa impeachment ni BP Sara na dahil daw sa maling paggastos ng pera, mensahe mo kay Congressman Chua? Mensahe ko sa iyo, Congressman Chua, manahimik ka na lang. Kasi unang-una, wala kang masisili na anomalya sa Office of the Vice President. Ikaw ang merong malaking anomalya. Kaya para sa akin, manahimik ka na lang dahil bumabalik lang sa'yo, nagbubumirang lang yung mga ginagawa mo sa'yo. Kaya, ang mensahe ko sa'yo, manahimik ka dahil walang dahilan para mag-ingay-ingay ka dyan sa impeachment na yan. Dahil kung tutusin, ikaw ang nagsayang ng pondo dahil yung mga pinroyekto mo dyan sa yung lugar ay winasak lang. Sayang ang pondo dahil winasak lang. Dahil violation naman talaga. Kaya, kung ako sa'yo, manahimik ka dahil baka bumaliktad ang panahon, ikaw ang ma-impeach. So yan, may question tayo dito, sir. Tungkol sa impeachment ni BP Inday, no? Kasi pinagpipilitan nilang buksan o silipin ang bank account ni BP Inday Sara Duterte. So ito may again sa Bill of Rights, Article 3, Section 1 ng ating batas. So ano pong magiging komento niyo po dyan? Ang komento ko dyan, sino may sabi niyan? Si Arnold Clavio. Si Arnold Clavio ang pursigido na pabuksan ang bank account. Arnold Clavio, alam mo ba ang ginagawa mo? Alam mo ba? Pwede kang makasuhan sa ginagawa mo dahil unang-una, paano mo nasabi na may malaking bank account o pera sa bangko si BP Sara Duterte? Bawal po yan. Paano mo nalaman yan? Paano mo nalaman yan? Dahil meron tayong tinatawag na bank secrecy law. Bawal po na buksan o silipin ang personal account ng bawat tao. Politiko ka man o hindi ka politiko. Especially kung politiko ka pa. Bawal na bawal po yan sa bank secrecy law. At yan po din ay labag sa Bill of Rights, Article 3, Section 1. Bawal na bawal din po yan. Dahil yan po ay confidential. Hindi dapat yan binubuksan o pinapakita dahil yan ay personal account mo. Kaya ikaw, Arnold Clavio, kung tutuusin, pwede kang makasuhan sa ginagawa mo na ipinapahayag mo na may malaking pera na nakalagay sa bangko ang aming vice presidente na personal account ngayon. Kung may pera silang malaki doon, wala ka nang pakialam doon. That is not your business. Pero yung ginawa mo ay malaking paglabag sa batas. Dahil inilalagay mo sa panganib ang buhay ng aming BP Sara Duterte. Dahil ikaw mismo nagpapayag na baka kami ay magulat sa laki ng halaga na nakadeposito sa bangko ni BP Sara Duterte. That is a threat. Mapanganib po yung ginagawa nyo. Kaya kayo, Arnold Clavio, kung wala kang alam sa batas, mag-aral ka muna ng batas. Dahil yan nga ay merong bank secrecy law at meron tayong tinatawag na Bill of Rights, Article 3. Magbasa ka ng batas. Bawal yan. Makakasuhan ka dyan. Pero, sir, yun din ang gusto or ginagawa ng mga congressman ngayon eh. Kaya nga sinabihan na nila yung mga bank records daw ni BP. Bawal yan. Walang bangko na magbibigay ng record ng kliyente nila. Dahil meron niyang protocol din. Meron niyang agreement. Alam nyo ba na pag ikaw ay depositor, meron kang agreement, lalo na kung ang pera mo ay milyon-milyon. You must to protect your personal account. Bawal iyayag yan. Ngayon, kung ginagawa ng mga congressman yan, malisyoso po yan. Politika po yan. Kung ganun ang gusto nyong mangyari, lahat kayong mga politiko, buksan ng account
For transparency, hindi pwede si BP Sara Duterte lang ang bubuksan nyo ang account dahil mas marami kayong pera kung tutuusin dahil mali-maleta na nga yung nadiskubre. Habang ang BP Presidente walang natanggap ni sobre, ni envelope, walang tinanggap, kayo mali-maleta. Kaya kung tutuusin, bawal yung ginagawa no. Ngayon, one for all for one. Buksan ang mga account nyo. Lahat kayo for transparency and accountability. Mga gunggong. So yun nga talagang pinagpipilitan nila, no? Ito na lang, sir, ano kaya yung kinatatakot nila? Bakit gusto nilang impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte? Kasi nga, natatakot sila dahil silang lahat halos ay magnanakaw. Okay? Ilan-ilan lang sa mga politiko natin ang hindi magnanakaw. Ilan lang yan. Meron, lalo na yung mga new gen. Sila Congressman Respicio, Congressman Barsaga, Congressman Lebiste, yung mga yan, mga new gen, mga walang anomalya yan. Mga malinis ang record. At saka sila Senator Marcoleta, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, yung mga yan, sila Senator, mga ilan-ilan lang ang may mga tapat sa serbisyo o sa mga mamayang Pilipino. Outnumber sila. Outnumber. Ngayon, yung mga nag-i-impeach, nagpupus ng impeachment na hindi naman dapat ma-impeach si BP Sara Duterte, yan yung may mga kaugnayan doon sa mali-malitang nakawan. At sila ay natatakot na kapag si BP Sara Duterte, ay naging Pangulo, mananagot sila. Lahat silang mga magnanakaw. Kaya pilit nilang ini-impeach kahit hindi naman dapat ma-impeach. Kung tutuusin, sila ang dapat ma-impeach kasi sila, binanggit na sila ng 18 Marines. Binanggit na sila yung isa, si Sergeant, ano yun? Gutesa, Sergeant Gutesa, si Diskaya family, yung mag-asawa, sila na ang binabanggit eh. Mga congressman, senador. Oh, di dapat sila ma-impeach, hindi si BP Sara Duterte. Bakit si BP Sara Duterte? Natatakot sila na maging Pangulo ito sa 2028. Kaya kailangan i-demoralize na nila. Wasakin na nila ang pagkatao at alisin nila sa pwesto. Dahil pag nagtagumpay sila doon, no chance for president. But the only hope of this country is Sara Duterte. Siya ang pag-asa ng bansang Pilipinas. At kung luluobin ng Diyos, magkaroon siya ng kapartner na magaling, matapang, si Chavit Singson pwede. Si Chavit Singson pwedeng maging vice ni BP Sara Duterte. Pag nag-team up yan, gaganda ang bansang Pilipinas. Kung sakali. Kaso po, di ba, ito, tinitira na sa impeachment, sinasabi nilang korupto si BP Inday, pero ano nangyari, mas minamahal pa ng taong bayan ng ating Vice President. Correct. Mamahalin ng taong bayan kasi nga walang nakikitang anomalya. Tingnan niyo yung GAA. Yung GAA, yung pamilya Duterte, walang insertion. Walang insertion. Bukod tangi ang mga Duterte, pag binerify mo yung GAA, walang insertion ang pamilya Duterte. Ibig sabihin, wala silang interest na mag-insert ng overfund sa mga proposal project nila. Kasi nga, clear ang isip nila, nakatuon sila sa serbisyo na totoo. Yun.